Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, magko-comment lang ako do sa content ko kaninang umaga. Kahapon ko kasi na ano dun eh. Yung regarding do sa pare na nagbabasbas na salt pala yung gamit. So, ang context daw nun, sana ba yun? Tingnan natin yung video. Ha? Nasa history ko pa sana. Ito. So ito yung video, no. Bago tayo dumako do sa main topic, ito yung video. So ito ay nagbabato na siya ng salt, no. Then may kasunod siya nag-mineral water. Ay, mineral, sorry. Holy water pala, sorry. So, nagaganyan siya. Hindi para sa inyo to. Para doon sa loob. Hindi para sa inyo to, ito ay para sa loob. Pero pag tinamaan kayo, nilinis rin kayo. So, ang ibig niyo sabihin kasi dito daw, ayon dun sa explanation ng iba, parang i-cleanse niya. Kasi parang yung Senado yata i-cleanse niya dito eh. Hindi niya mean na ayaw niya doon sa mga pulis, kundi lilinisin daw yung sa may Senate. Kaya ang binasbasan niya yung sa may loob para daw sa loob. Pero obviously, gate yung, gate yung inaano ni Father. I don't know if it's effective pa rin na gate yung sabuyan mo ng asin, ano. So, kung pinatungkulan niya naman na para sa loob yung salt. So, meaning, parang gusto niyang i-ward off yung evil spirit doon sa loob. Na itong mga pulis na to ay hindi sila kasama. So, yun yung konteksto daw. Parang sinasabi na hindi para sa inyo to ha, para ito doon sa loob. Kumbaga, may evil spirit kasi doon sa loob eh. Hindi kayo kasama. Yun ang ibig sabihin Para sa daw. inyo to ha. Hindi para sa inyo to. Para doon sa loob. Pero pag tinamaan kayo, nilinis rin kayo. Pero pag tinamaan kayo, lilinis din kayo. Ngayon, ito naman yung tanong ko. Granting, no? Granting na ganun yung context. Which is ganun nga. Wala namang problema if, tamaan din yung pulis eh. 'Di ba? I mean, you don't have to explain. Basta gawin mo na lang yan, ano. Kung tamaan man sila, by the way, sinabi mo din naman dito na okay naman yung na kung tamaan din naman sila, lilinis din naman sila. May pagka-selective pa rin. 'Di ba? Ibig ko sabihin, it doesn't matter kung nandiyan yung police, wala din naman masamang epekto kung tamaan din yung police ng salt eh. Nagkaroon tuloy ng misunderstanding sa dahil may gusto ka lang patunayan. Ano ngayon kung tamaan yung police? So, kung halimbawa, kung ganun yung konteksto, meaning, itong mga pulis ba na to, banal na ito? Yun lang talaga yung mga masama, yung mga nasa loob. Yun ba ibig sabihin nun? 'Di ba? Kasi sa tingin ko hindi na kailangan sabihin yun eh, or well, no. Nagkaroon patuloy ng misunderstanding. Para ba ipakita mo lang na na lilinisin mo yun na 'di ba, men? Yun pala yung context nun. So malinaw na tayo mga men ha. Yun yung ibig sabihin. Kaya hindi kasama yung mga pulis. Pero ano pa rin kasi no need to mention na yun. Yung mga gano'n na hindi kayo kasama. Maintindihan din naman ng pulis yun. At masisigurado din naman na kahit tamaan mo yung mga pulis dyan, wala din namang harm yun sa kanila. Hindi naman literal na mga demonyo din yung mga pulis na yan para sabihin mo na hindi kayong tinatamaan na yung sa loob ha. Na kahit tamaan din naman sila, wala namang problema. Maki-cleanse din naman sila nun.
Kaya hindi ko rin nagigets. Kahit na nakuha ko na yung konteksto, hindi ko pa rin nagigets na kailangan i-separate mo yung mga pulis doon sa pagsaboy mo ng salt sa building. 'Di ba? Dahil sa sorry sa word dahil sa pag-eepal mong ganyan, lalong na misunderstood ka ng mga tao. Kasi parang may gusto kang patunayan dito na aanuhin ko yung loob. As if naman magiging effective yan. Why now? Dati noon mo pa ginawa yan. 'Di ba? May pagka-political pa rin. Dahil ngayon ba may impending na impeachment trial saka mo gagawin yan. Why hindi pa noon pa? Anyway, no? At least nalaman na natin yung totoong context nung nangyari. Anyway, ang main topic natin dito, yung si Senator Marcoleta ay na-issuehan na ng warrant, no? So ito yung sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin to. Bayan, 3rd Division, composed of Associate Justice myself, no? Associate Justice Ronald P. Moreno, and Associate Justice Fritz Brian Anthony M. De Los Santos, issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, Like Defensor kasama. and Aristotel Baluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. Kahit na, syempre, maaresto ka pa rin. Di ba? Mamamagshot ka pa rin. Ganon din. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Enjoy pa nila yung presumption of innocence. Enjoy! Debatable nga ngayon kung kung mamagshot ba daw siya ng nakawig o hindi. Meron ako nakitang, sabi ni Earblog kasi no nag-live kami, kahit hindi daw alisin Pero, meron namang lawyer na nag-post na kailangan daw alisin. So, abang tayo kung ano bang itsura ng mugshot. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect. Pero ang tanong ko, hindi ba masyadong mabilis ito? Kasi, di ba, may mga ibang kaso kasi. Sa bagay, ikukumpara ko lang ito kay Tito Norms. Although na magkaiba sila magkaiba sila ng kaso, no? Yung nature ng kaso. Si Tito Norms, iba, unjust vexation. Inabot siya ng ng ilang buwan bago malabasan ng warrant. Actually, may inaabangan pang
warrant ngayon. Hindi ba dahil dahil sa Sandigan Bayan to? Ganun ba talaga kabilis sa Sandigan Bayan? Hindi, tinatanong ko lang kasi wala akong idea eh. Ano bang ganun ba talaga kabilis? Kasi parang nabibilisan ako na parang may hinahabol. 'Di ba? Wala akong kinakampihan na ano ha. Kasi iniisip ko 'di ba sila sila Chis Escudero, sila Villanueva. Meron ding ifa-file na kaso sa kanila or na-file na yata. Parang ang bilis kasi nito. Parang na-delay yung kila Chis Escudero at Villanueva nung bumaliktad sila. Yun kasi ang pagkakaintindi ko eh. Pero ang sinabi naman nung nag-comment, kaya daw napabilis kasi nag-live kami eh. May nag-comment doon, kaya daw napabilis to dahil may pag-amin daw kay Marcoleta. Na Pero still, parang feeling ko ang bilis-bilis niya. Feeling ko lang Pero kung ganito talaga ang galawan ng Sandigan Bayan, ganyan yung normal niya na bilis. Okay na rin. 'Di ba? At least mabilis. Kasi parang pagkakaalam ko, neto lang yan na 'di ba? Na file yung plunder. Tapos Lunes na Lunes during impeachment ni BP Sara, biglang na-issuehan siya ng I don't know, no. Paki-comment na lang sa baba kung ano yung nyo, opinion nyo. For the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. Tapos ito yung yung kay yung pumunta doon si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Makukulong na talaga siya ngayon? Parang nakalutang siya no habang naglalakad. Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noon pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto kong magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yun ay bibigyan daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion.
Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung Mga group of lawyers. asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng sandigang bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, So makukulong siya. surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen, surrender, sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. As far as moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, message to the INC po. Message to your fellow officers, Senator. Ay, hindi ano. Sec, dadalhin mo ba sa camp namin si Senator? Ano nangyari? Forward ko ah. Di ba siya pupusasan? Ah, oo, may posas na nga, men. Inaabangan na lahat yung mugshot nito eh. Ay, posas. May posas ba siya? Posas ba? Ah, wala siyang posas. Sir, bilang. So ito yung DLG Secretary Bulia inaresto sina Mike Defensor, Joseph Espiritu dinala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Kinonvoy nila, no? Ito yung kanina live eh. So, Matapos nang arestuhin si Marcoleta, yung pinanood natin ngayon lamang na kanyang statement ay ginawa niya paglabas ng korte ng Sandigan Bayan 3rd Division para idala siya sa booking process sa Ayan. Krame. Ngayon, ang sinasabi sa atin ng clerk of court ay inaabangan pa rin natin yung pagbalik ni Marcoleta rito. So I may have to clarify na dun na yung return of warrant. Sa kanya, yung hihintayan. Just so siya idala
doon Yung sa booking process. for detention. So yung sinasabi kanina ni Marcoleta na hearing, yung kanilang final na motion to quash, inaabangan pa rin natin dahil Yes, our teams are already on the way to implement, to do a known address of those personalities. Mike Defensor, Pati si Mike Defensor, no? Mr. Biray, and Mr. Espiritu. They have addresses here in Metro Manila as well as in the provinces. May mga teams naman tayo doon to look after their tracks. Wala po surrender feelers. Bigay ng surrender feeler. Communication. O communication. Mas maganda kung may surrender. So inaabangan pa rin, no? Ito yung pinaka-latest na live eh. Mamaya tingnan natin kung ano yung update. So yan lang po muna ang pag-uusapan natin as of this recording. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.